Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo? Ngayong oras na ito, tayo ay magkakaroon ng pag-aaral patungkol sa asignaturang pagbasa at pagsusuri sa iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Ang ating paksang tatalakayin sa oras na ito ay tungkol sa pagsusuri ng ilang halimbawa ng pananaliksik sa Pilipino batay sa layunin, gamit, metodo at etika ng pananaliksik. Ang tanong, handa na ba kayong makinig sa ating pag-aaral sa oras na ito? Kung handa na ang bawat isa, matamang makinig lamang at kayo ay maupo sa isang tabi upang maunawaang mabuti kung ano ang ating tatalakayin sa oras na ito. Bago natin talakayin ang tungkol sa ating paksa, meron tayong kasanayang pagkatuto. Inaasahang pagkatapos ng pag-aaral sa module na ito, ang mga mag-aaral ay nasusuri ang ilang halimbawang pananaliksik sa Pilipino batay sa layunin, gamit, metodo at etika ng pananaliksik. Meron tayong tinatawag na mga layunin objectives. Ang una, natutukoy ang kahulugan ng layunin, gamit, metodo at etika ng pananaliksik. Pangalawa, nasusuri ang ilang halimbawang pananaliksik sa Pilipino batay sa layunin at gamit. At ang panghuli, nasusuri ang ilang halimbawang pananaliksik sa Pilipino batay sa metodo at etika ng pananaliksik. Bago natin ituloy ang ating pag-aaral, ano nga ba ang tinatawag nating pagsusuri ng pananaliksik sa Pilipino? Kapag sinabi nating pagsusuri ng pananaliksik sa Pilipino, ito ay pag-aanalisa upang mapag-aralan at mabigyang kasagutan ang problema o suliraning nakapaloob dito. Ito ang prinsipyo na ginagamit kung nais ipakita ang paghihimay-himay o pag-iisa-isa ng isang buong pag-aaral. Dito hinihimay ang paksa sa mas maliit na bahagi upang mas lubos na maunawaang mainam ang bahagi ng detalyeng nakapaloob dito. At ang layunin ng pagsusuri ng pananaliksik ay makakita ng mga balangkas sa pagbuo ng isang saliksik. At sa ating pag-aaral sa oras na ito, meron tayong 4 na bahagi ng pananaliksik. Ang una ay yung tinatawag nating layunin. Kapag sinabi nating layunin, isinasaad sa layunin ang mga dahilan ng pananaliksik. Ano nga ba ang dahilan bakit isinagawa ang pag-aaral o pananaliksik? O kung ano ang ibig matamo o matamasa pagkatapos maisagawa ang pananaliksik sa napiling paksa. Maaring panlahat at tiyak ang layunin. So, pwedeng generalize o pwedeng specific lang. Pag sinabi nating panlahat, pang-general. Ito'y ang layunin na ito ay nagpapahayag ng kabuuang layon o nais matamo ng pananaliksik. Yun ang tinatawag nating panlahat na layunin. Pero pag sinabi nating tiyak na layunin o specific, ito naman ay nagpapahayag lamang ng partikular na pakay sa pananaliksik sa paksa. So anong pagkakaiba ng panlahat na layunin at tiyak na layunin? Ang panlahat ay kabuuang layunin ang nais na matamo, samantalang ang tinatawag nating tiyak na layunin ay partikular na pakay lamang sa pananaliksik na paksa ang tatalakayin. So yun yung dalawang uri ng layunin, panlahat at yung tinatawag nating tiyak na layunin. Kaya ang pangalawa naman ay yung tinatawag nating gamit. Kapag sinabi nating gamit, ito naman ay isinasagawa upang tumuklas ng mga bagong kaalaman at impormasyon na magiging kapaki-pakinabang. Isang halimbawa ang bagong lumabas na datos na malaki ang
tsansang maging malimutin ang isang tao batay sa dalas ng kanyang paggamit ng smartphone at internet. Ayon sa pag-aaral ni Dr. Lee Hedlington, may direktang kaugnayan ng pagbababad sa internet at paggamit ng smartphone. So kung ano yung mga gamit na ginamit sa loob ng pag-aaral. At kapag sinabi naman nating metodo, tumutukoy sa paraan ng gagamitin sa pagkuha ng datos at pagsusuri sa piniling paksa. Ito yung mga paraan kung paano kalapin ang datos na maaaring isagawa sa pamamagitan ng survey, interview, paggamit ng talatanungan o checklist, obserbasyon at iba pa. So yun yung iba't ibang paraan upang makakalap tayo ng datos. Ano ulit ito? Survey, interview, paggamit ng talatanungan, obserbasyon at iba pa. Iba't ibang paraan naman ang maaaring gamitin sa pagsusuri ng datos. Kapag susuriin mo naman ng datos, ang gagamitin mo ay empirical, comparative at iba pa. At ang huling bahagi ng pagsusuri sa ating pananaliksik ay yung tinatawag nating etika. Pag sinabi nating etika, ito ay nagpapakita ng mga ethical na issue sa iba't ibang bahagi ng proseso ng pananaliksik. May tinutukoy na mahalagang prinsipyo na ethical sa pananaliksik. Ang American Psychological Association noong taong 2003 at ang Center for Social Research Methods noong taong 2006 o 2006 na maaaring maging gabay ng mga nagsisimulang mananaliksik sa anumang larangan. Pag sinabi natin etika, ito yung mga dapat tandaan para hindi tayo magkaroon ng kaso o hindi tayo bigyan ng hindi magandang paratang. Narito ang ilang sa mga mahalagang prinsipyo. Ang una ay yung pagkilala sa pinagmulan ng mga ideya sa pananaliksik. Kailangan kilalanin natin kung sino nga ba ang orihinal na sumulat ng pananaliksik. Kapag tayo ay nanguha ng mga kopya, ilagay natin yung pangalan ng orihinal na writer o sumulat ng pananaliksik. Gaya ng nabanggit sa unang bahagi ng aralin, ang pananaliksik ay maihahalin tulad sa paglahok sa isang pampublikong dialogo. Ibig sabihin, bukod sa mananaliksik ay maaaring marami nang unang nag-isip nito tungkol sa partikular na paksang nais mong unawain at pagyamanin. Mahalaga ang pagbanggit at pagkilala sa iba pang mananaliksik at scholar, nagiging tuntungan at pundasyon ng iyong pananaliksik. Sa pamamagitan ng dialogong ito, nakakalikha ng isang komunidad ng mananaliksik na may malasakit at iisang layunin. Para hindi tayo kasuhan ng tinatawag nating plagiarism o pangungopya ng isang akda na hindi naman sa inyo nanggaling, kailangan nating kilalanin ang tinatawag nating original na manunulat ng research o pananaliksik. At ang pangalawa, yung voluntaryong partisipasyon ng mga kalahok. Ibig sabihin, kinakailangang hindi sa pilitan ang pagkuha ng mga kalahok. Kailangan sila ay voluntaryo na nagbigay ng kanilang sarili o ng kanilang impormasyon o anumang partisipasyon sa pananaliksik. Bago simulan ang pagsagot sa survey, pakikipanayam o eksperimento, kailangang maging malinaw muna sa tagasagot ang kabuuang layunin ng pananaliksik, kung bakit mo gagawin yung pananaliksik na yon at ano ang halaga o importansya ng kanyang partisipasyon. Kung experimental, mahalagang maunawaan din ng kalahok ang bigat o inaasahang peligro ng eksperimento at kailangang buong-buo ang loob ng kanyang paglahok sa kabila nito. So ang pangalawa, voluntaryong partisipasyon ng mga kalahok. At ang pangatlo naman, pagiging kompedensyal at pagpupubli sa pagkakakilanlan ng mga kalahok o respondente. Kailangang ipaunawa sa mga kalahok na ang anumang impormasyon na magmumula sa kanila ay gagamitin lamang sa kapaki-pakinabang na pananaliksik. Dapat ding pag-isipan ng mananaliksik kung paano ikukubli o itatago ang pagkakakilanlan ng tagasagot, lalong-lalo na sa mga pananaliksik na may sensitibong paksa.
Sa mga pagkakataong kailangang isapubliko ang resulta ng pananaliksik o kaya ibahagi ito sa publikasyon, kailangan munang ipagpaalam at hingiin ang permiso ng mga tagasagot na pangunahing pinagmulan ng datos ng pananaliksik. Kailangan magkaroon ng confidentiality o yung tinatawag nating itago ito para hindi makilala kung sino-sino ang kalahok o respondente kapag sensitibo ang paksang iyong tinatalakay. Ang pangatlo, pagiging kompedensyal at pagkukubli sa pagkakakilanlan ng kalahok. At ang panghuli, yung pagbabalik at paggamit sa resulta ng pananaliksik. Pagkatapos magkaroon ng pananaliksik, mahalagang ipaalam sa mga tagasagot o mga kalahok ang sistematikong pagsusuri ng mananaliksik sa kinalalabasan ng pag-aaral. Madalas na nararamdaman ng mga kalahok, lalong na yaong mga nasa komunidad, na ginagamit lamang sila ng mananaliksik upang kumuha ng datos at pagkatapos ay parang bulang nawawala ang mga ito. Ito ay dahil sa mga mangilan-lilan lamang na mananaliksik o researcher ang bumabalik upang ibahagi sa mga kalahok ang kinalabasan ng pag-aaral. So, ibig sabihin, kapag natapos ang pag-aaral o pananaliksik na isinasagawa mo, responsibilidad mo bilang researcher o mananaliksik na balikan ang mga respondente o yung mga naging kalahok mo o tagasagot ng mga questionnaires o mga survey mo para malaman nila kung ano ang naging resulta ng iyong pag-aaral. Ang pang-apat, pagbabalik at paggamit sa resulta ng pananaliksik. Okay, so ngayon naintindihan na ba ninyo kung ano ang pagkakaiba ng layunin, gamit, metodo at etika? So kung talagang naintindihan ninyo o naunawaang mabuti kung ano ang pagkakaiba ng apat na ito, bigyan natin ng pansin at suriin ang mga halimbawa ng pananaliksik batay sa layunin, gamit, metodo at pananaliksik. Sabihin na lamang kung ano ang sagot sa mga sumusunod. Okay, umpisahan natin. Una, ang ginamit na disenyo sa pag-aaral na ito ay descriptive at analytic na pananaliksik. So, ano ang tamang sagot? Okay, very good. Ang tamang sagot ay metodo. Pangalawa, ang paraang ginamit sa pag-aaral ay ang correlational studies kung saan ikukumpara ang dalawang variables para malaman kung mayroong positibo o negatibong epekto ang isa't isa. Okay, ang tamang sagot, okay, very good, o magaling. Ang tamang sagot ay metodo. Okay, ang pangatlo, voluntaryong partisipasyon ng mga kalahok. Ano ang tamang sagot? Okay, magaling. Ang tamang sagot ay etika. Okay, dako naman tayo sa pang-apat. Ginamit ang Likert scale upang mabigyang interpretasyon ng validasyon na sinasagawa ng mga guro na nagtuturo sa ikawalong baitang. Ano ang tamang sagot? Tama. Ang ginamit dito ay metodo. Okay, at ang panglima, ginamit sa pananaliksik na ito ang deskriptibo at quasi-experimental na uri ng pananaliksik. Okay, tama. Ang tamang sagot ay metodo pa rin. Ang pang-anim, maipakita ang kaalaman ng mga mag-aaral sa K-12 batay sa salik, layunin at implikasyon. Kapag nagpapakita ng dahilan, ano ulit ang tawag dito? Okay, magaling. Ang tamang sagot ay layunin. Okay, nasa ikapitong bilang na tayo. Kinakailangang hindi pinilit ang sino mang kalahok o respondente sa pagbibigay ng impormasyon o anumang partisipasyon sa pananaliksik. Ano ang tamang sagot? Tama, magaling. Ang tamang sagot ay etika. At ang pangwalo, mabatid ang epekto ng paggamit ng iba't ibang estratehiya sa pagtuturuan ng asignaturang Pilipino. Ano ulit ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay layunin. Ito yung dahilan. Then number 9 o pang-siyam, mahikayat ang mga guro na ugaliin o sanayin ang pagdalo sa mga seminar upang umunlad ang mga kakayahan sa pagtuturo. Ang sagot ay
Yan, tama. Ang tamang sagot ay layunin pa rin. At ang panghuli, pagbalik at paggamit sa resulta ng pananaliksik, ang tamang sagot dyan ay ano? Etika. So, sino sa inyo ang nakakuha ng 10? Palakpakan natin siya. Sino naman sa inyo ang nakakuha ng 9? Okay, sa mga susunod na pag-aaral natin, kailangan lahat ay maunawaang mabuti para makakuha ng mataas na marka. So, kayo ay binabati ko sapagkat kayo ay nakakuha ng mga tamang sagot. Ngayon naman, bilang pagsasanay, kay basahin at suriing mabuti ang halimbawa ng abstract na nasa ibaba. Pagkatapos ay sagutan sa inyong sagutang papel ang mga kasunod na tanong. So, basahin lang ng tahimik, bibigyan ko kayo ng 10 minuto o 10 hanggang 15 minuto para sagutan yan. Karanasan ng isang batang ina, isang pananaliksik na isinulat ni Gisela Marie A. Averion, Florentino L. Elic at Fernando A. Garcia, B.S. in Psychology. So, pag sinabi nating abstract, ito yung buod ng isang pananaliksik ng thesis o dissertasyon. Dissertation na tinatawag. So, basahin ang halimbawa ng abstract. Okay, basahin ko ha. Ang layunin ng pananaliksik na ito ay ang malaman at mabatid kung ano ang pinagdadaanan ng mga batang ina sa 6 na aspeto. Emosyonal, spiritual, mental at pinansyal, relasyonal at social. Ang sinabing pananaliksik ay sumasailalim sa quantitative method at ginamitan ng mga non-random convenient sampling kung saan ang mga respondente ay pinili ng mga mananaliksik sa non-convenience. Ang bilang ng mga respondente ay 35 na batang ina na may edad na 12 hanggang 18 na naninirahan sa Santa Rosa, Alaminos, Laguna. Ang lumabas na resulta ay walang pagkakaiba ang mean score ng 6 na salik kapag rinupo sa antas na huling pagpasok ng edad ng unang panganganak at kapag rinupo sa pagkakakilanlan kung ito ay tumigil o pinagpatuloy ang kanilang pag-aaral, ay mayroong pagkakaiba sa mental, emotion at social na salik kapag igrinupo ito sa marital. Ngayon, bigyan nyo ng kasagutan yung tinatawag nating bibigyan ko kayo ng 10 minuto para sagutan. Sagot na lamang ay inyong isasagot at hindi na yung tanong. Hindi na ninyo isusulat yung tanong. Okay, ngayon natapos na ninyo yung gawain na ito, dako naman tayo sa susunod na gawain. Basahin mabuti ang sitwasyon na nasa ibaba na may kinalaman sa etika naman ng pananaliksik. Kanina kasi ang binigyan nyo ng pansin ay yung layunin at gamit.
Ngayon naman, ang bibigyan nyo naman ng pansin sa susunod na gawain ay yung tungkol sa etika ng pananaliksik. Sagutin ang kasunod na tanong sa pamamagitan ng pagsulat lamang ng isang talata o paragraph, isulat lamang ito sa sagutang papel. Basahin natin. Isang mapanghamong gawain ang pagbuo ng sulating pananaliksik. Sa paghanap pa lamang ng mga sanggunian ay mauubos na ang iyong oras. Sa iyong paghahanap ay nakakita ka sa internet ng isang gawaing pananaliksik na hawig o kagaya sa iyong paksa. Pumasok sa isip mo na kung ito ay iyong kokopyahin ay mapapadali na lamang ang paggawa mo ng iyong proyekto ngunit maisip mo ang gawa, hindi mo man matututuhang gumawa ng pananaliksik. Isa pa ito ay tahasang paglabag sa copyright law. Ano ang iyong gagawin? Ito yung katanungan. Itutuloy mo ba ang una mong naisip? Ipaliwanag. Gagawin mo ba? Kokopyahin mo ba yung nakuha mo para mas madali? O ano ang gagawin mo? At bakit mo hindi gagawin yon? Bigyan ko kayo ng 5 minuto para dyan. Okay, so kung tapos na, tuloy natin. Ebaluasyon. Suriin ang bawat pahayag patungkol sa layunin gamit metodo at etika sa pananaliksik. Lagyan lamang ng check ang linya bago ang bilang kung ito ay tama at X naman kung mali ito sa sagutang papel. Okay. Una, ang metodo ay tumutukoy sa paraang ginagamit ng mananaliksik sa pagkuha ng datos at pagsusuri sa piniling paksa. Check ba o X? Pangalawa, tiyak ang layunin kung nagpapahayag ito ng kabuuang layon o nais matamo ng pananaliksik. Ulitin ko, tiyak ang layunin kung nagpapahayag ito ng kabuuang layon o nais matamo ng pananaliksik. Pangatlo, ang layunin ng pananaliksik ay maaaring maging panlahat o tiyak. Ang layunin ng pananaliksik ay maaaring maging panlahat o tiyak. Pang-apat, ang mananaliksik ay dapat maging matapat sa anumang impormasyong ilalagay niya sa kanyang pananaliksik. Ulitin ko, ang mananaliksik ay dapat maging tapat sa anumang impormasyong ilalagay niya sa kanyang pananaliksik. Okay, pang-5, panlahat ang layunin kung nagpapahayag ito ng mga partikular lamang na pakay sa pananaliksik sa paksa. Panlahat lamang ang layunin kung nagpapahayag ito ng mga partikular na pakay sa pananaliksik sa paksa. Pang-6, ang kulay, tekstura, lasa, damdamin at pangyayari ay mga halimbawa ng mga datos ng kailanan o quantitative data. Ang kulay, tekstura, lasa, damdamin at pangyayari ay may mga halimbawa ng datos na kailanan o quantitative data. Pang-7, maaaring maging subjektibo ang tono ng pananaliksik. Maaaring maging subjektibo ang tono ng pananaliksik. Pang-8, ang mga layunin ng pananaliksik ay kadalasang nabubuo pagkatapos mailatag ang mga tanong sa pananaliksik. Pang-9, ang etika ay tumutukoy sa pagiging objektibo at matapat ng anumang pahayag sa kabuuan ng sulating pananaliksik. At ang pang-9, ang pag-angkin sa gawa ng iba ay tahasang pangngopya ng pagkakaroon ng hindi magandang etika ng pananaliksik. Okay, 11, nagagamit ang pananaliksik upang linawin ang isang pinagtatalunang issue. Nagagamit ang pananaliksik upang linawin ang isang pinagtatalunang issue.
12. Ang ginagamitan ng mga operasyon upang operasyong mathematical ay tinatawag na datos ng kalidad o qualitative data. 14. Isa sa etika ng pananaliksik ang pagiging kompedensyal at pagpublik sa pagkakakilanlan ng kalahok. At ang panghuli, ang pananaliksik ay gumagamit ng mga tiyak na pandiwa na nagsasaad ng mga pahayag na maaring masukat o mapatunayan bilang tugon sa mga tanong. Okay. So, kung nasagutan na yung mga tamang sagot, mamaya babalikan natin kung ano yung mga tamang sagot. Okay, ipasa na yung papel para sa ating pag-check mamaya. At tungkol naman sa takdang aralin, okay, ang takdang aralin ninyo, ito yung takdang aralin, pakikopya na lang. Okay, so kung nakopya na ninyo ang inyong takdang aralin, naway natuto kayo sa ating pag-aaral sa oras na ito tungkol sa tinatawag nating layunin, gamit, metodo at etika. So kung ano-ano ang pagkakaiba ng apat na bahagi na ito. So muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli, tayo ay aral pa ng mga paksa patungkol sa ating asignaturang pagbasa at pagsusuri sa iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Maraming salamat at hanggang sa muli, tayo ay mag-aaral patungkol sa asignatura natin ito. Muli, ako si Ginang Jubilee A. Mayo, guro ng Pilipino sa Anao Senior High School. Maraming salamat muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!